Okay, good morning po sa inyo mga kapatid. Purihan ang Diyos sa umaga dito, no? Dahil sa kabila ng malamig ang panahon, ay hindi tayo nakalimot na gumising kasi masarap pa tulog. Lalo Sunday, di ba? Sa Saturday, tapos ngayon Sunday, so pahinga talaga ng mga estudyante, pahinga ng mga nagtatrabaho, pero sa biyaya ng Diyos ay narito tayo para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. So ngayong umaga ay ating pag-aralan ngayon ay pinamagatang The Goal of the Church. So ano ba yung dahilan at bakit may iglesia, may church? Pwede namang wala, no? Kanya-kanya na ng buhay. Pero ang goal po, mayroong layunin at makita natin sa mga nasa bahay, nakalagay na po yan dyan, no? Naka-outline na po yan. O pwede ninyong sabayan ang basa, nandiyan na po yan. So dito po, makita natin mga kapatid, na sa buhay po ng mga mananampalataya, mga Kristiyano, tayo po ay kabilang sa isang local church na ito, lalo na po yung mga baptized. Yun. Sino po yung baptized na dito? Yung mga nabautismo ka na. Yun. So kabilang na po kayo dito sa local church ng Primitive Baptist Cavite. Ang ibig sabihin ng local church, ay independent. No? Pag sabi independent, self-governing, self-supporting, and self-propagating. So wala ho tayong Amerikano, wala tayong sino mang nagsusuporta dito. Kundi tayo ang nagsusuporta sa iglesia ito, no? Para mamobilize. So wala na tayong inaasahan, kundi siyempre ang Diyos at sa pagtutulungan ng bawat isa po sa atin. So, tingnan po natin, no? Yung pinaka-teksto natin ngayon ay basahin nga po natin, mga kapatid, dito sa Ephesians, no? Natin yung kailan ko lang yung liwanag nito, yung mga po. Tingnan ko lang yung liwanag. Marami yung makita. Yun. Ephesians chapter 5. Tingnan natin yung Ephesians, yung pinaka-teksto natin ngayong umaga. Simulan natin sa verse 1. Tinanihan ko rin ang bawat isa na tayo tumayo. Kasi mahaba-haba po itong babasahin natin. Ephesians chapter 5. Tingnan natin. Chapter 5, verse 1 hanggang 25. Pwede niyong sundan din niyo ako. Kasi ito yung pinaka-teksto natin ngayon. So sabi dito, be therefore followers of God as their children, and walk in love as Christ also had loved us, and had given himself for us an offering and a sacrifice to God, or a sweet-smelling savor. But fornication and all uncleanness or covetousness, let not be one's name among you as becometh saints. Neither filthiness, nor foolish talking, nor histing which are not convenient, but rather giving of thanks. For this you know that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, had any inheritance in the kingdom of Christ and of God. Verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Verse 7, be not you therefore partakers with them. Verse 8, for you were sometimes darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness, in truth, proving what is acceptable unto the Lord. And have no fellowship with the unfruitful works and darkness, but rather reprove them. For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever that made manifest is light. 14. Wherefore he saith, awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. See that you walk circumspectly, not as fools, but as wise, redeeming the time, because the days are evil. Wherefore, be you not unwise, but understanding what the will of the Lord. Verse 18,
and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit, speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual song, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. 21. Submitting yourself one to another in the fear of God. Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. So Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Ama, mapangyarihan sa lahat, salamat Diyos sa umaga nito sa isa pa pong pagkakataon na kami po ay nakarating dito sa lugar na ito upang kami sama-sama na magpuri at sumamba sa dakilang mong pangalan. Ganon din Diyos sa mga naka-join sa Google Meet, naway pangunahan mo po ang bawat isa sa amin. Ang banal mong Espiritu po ang magturo sa amin ng kapayagan mo ngayong umaga na maintindihan namin ang revelation mo. Nawa ay maalis sa amin ang pride. Ano ba ang mga turo mo ay naway matanggap namin na may buong pagpapakubaba sa aming buhay ron. Salamat o Diyos, pangunahan mo kami at kabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So ngayong umaga mga kapatid, tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. At ang pamagatkan ng ating pag-aaralan ngayon ay yung tinatawag na the goal of the church. So unang-una yung meaning ng church ay ito po ay from the Greek word na ecclesia, na ibig sabihin to call out once, mga tinawag. Yun, pag sinabang mga tinawag, ay ito yung mga pinili ng Ama before the foundation of the world, tinubos ni Kristo na born again through the power of the Holy Spirit. At mayroon tinatawag na practical living tayo. So, yung eternal, yung legal, yung vital, at yung tinatawag na final phase, gawa po ng Diyos yun. Pero yung practical living natin mga kapatid, yun po yung obligasyon natin bilang tayo po ay mga membro ng iglesyang ito, ng church na ito, bilang nasa local church. So, number one, makita natin, yung unang obligasyon natin ay to obey God's command. Yun lang naman talaga eh. Bilang anak tayo ng Diyos, ay dapat nating sundin ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, siyempre, pag ikaw ay nasa lumang tipan, ang bayang Israel, ikaw ay napapaloob sa tinatawag na the law of Moses, yung tinatawag na Decalogue, Ten Commandments, di ba? Nagsimula yung utos ng Diyos kay Moses para ibigay sa bayang Israel na ito yung utos, di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ang dami-dami nun, no? 10 yun. Pero wala ho talagang nakasunod sa bayang Israel. Pero ngayong New Testament, nasaan po ang ating susundin ngayon? Ang utos po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin doon sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Ano po yung sabi doon? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Ghost. Tapos sa 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Amen. So dito ipinapakita na mga kapatid, na ang full authority natin ngayon ay ating Panginoon, yung utos ng ating Panginoon. Kaya kung aatras lang tayo ng kaunti, nasabi doon, all power is given unto me. Nasaan yung power? Nasa Panginoong Jesucristo. Kaya yung utos, manggagaling na po sa Kanya, hindi na po sa utos ni Moises. Kaya makita natin doon, ano yung utos? Hubayo. At ano yun? Sa pagkatagalog, sabi doon, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu. Yung paghayo, ito'y utos ng Diyos. Sinong sinasabihan? Yung unang disipulo ng ating Panginoon, yung 11. 11 na lang po ang disipulo dito kasi namatay na po si Judas. Kaya inutusan yung 11 na anong gagawin? Humayo.
Ano ang gagawin sa paghayo? At gawin yung mga alagad ang lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng tao ay gagawin alagad kasi hindi naman tayo naniniwala na lahat ng tao sa mundo ay anak ng Diyos. So, dalawa lang naman yun eh. Pag hindi ka anak ng Diyos, siyempre, yun, kabila ka. Naniniwala tayo na tinutukoy dito ng Panginoon na may mga pinili sa bawat bansa. Yung tinatawag na all without distinction. Yun, may pinili ang Diyos sa Pilipinas, may pinili ang Diyos sa Japan, Amerika, Taiwan, ano pang alam niyong bansa, Korea, Malaysia, Thailand, Singapore. Yun. Sige nga, sa uluban niyo lahat ng bansa. Yun. Sino makamemorize lahat ng bansa? May ligano ko. Yun, so lahat ng bansa, nasa Diyos kung sino yung pinili doon, kung ilan. Alam na ng Diyos yun. Dito sa Pilipinas, alam na ng Diyos kung ilan yung pinili na dito. So yun ang tinutukoy na hindi tayo mamili ng lugar kung mayroon talagang doon na willing na makinig ng salita ng Diyos, pupuntahan natin. Yun. Siyempre, pag binabayin tayo ng Diyos, talagang Diyos naman ang nag-guide sa isang mangangaral na pupunta ka dito. Yun, si Apostol Pablo, di ba? Pinigilan ng Banal Espiritu eh. Huwag ka munang pumunta dyan. Yun. May pangyayaring ganon. Merong mga pangyayari na talagang ang Diyos na talagang gumagabay sa taong yun na makapunta doon. Dahil mayroon na palang mga mananampalataya doon. Mayroong mga born again na doon na nag-iintay. Kaya yun ang purpose natin. Sa pangangaral, ang purpose natin, ang layunin natin, hanapin yung mga tupa na nawawala. Kasi maraming nawawalang tupa. Nasa iba't ibang mga relihiyon. Nasa iba't ibang grupo. Kaya nga ang sabi doon, go ye therefore and teach all nations. Turuan. Kaya nga di ba, palagi tayo nagtuturo, may Bible study, mayroong ganitong pangangaral. Para kanino yung pangangaral? Para sa mga born again, katulad natin. Kasi pag hindi born again, hindi ko sila tatanggap na mga aral ng Diyos. Ang mangyayari lang doon, para kang nagsasalita sa pader. Yun, kapag ang pinapangaralan natin ay hindi born again, ang mangyayari lang doon, para tayo nagsasalita sa bato. Kaya ang ating pangaral ay sure. Yun, sino ba ang pangaral natin? Ano? Yun. Kasi ang tatanggap lang naman talaga ng pangaral ay yung buhay espiritual. At ang maganda doon, sabi doon, bautismuhan sila. Yun. Pag sinabing bautismo, hindi ito wisik, hindi ito buhos. Pag sinabing bautismo, lubog. Yun, sinong na lubugan na bautismo na sa inyo, mga kapatid? Sino pang hindi? Yung hindi pa nilubog. Kasi sa Bible, nilulubog, hindi winiwisit, hindi binubuhusan. Tingnan natin yung good example sa Matthew chapter 3. Ang Panginoong Kristo hindi pininyagan, hindi winisikan. Anong ginawa kay Kristo, mga kapatid? Binautismuhan. Yun, tingnan natin, Matthew chapter 3. Kung anong ginawa sa ating Panginoon nung siya po ay nagpabautismo. Hindi siya nagpabinyag, hindi siya nagpawisik, kundi po siya ay nagpabautismo. Tingnan natin ang chapter 1. Sa last verse po ng chapter 1. Sabi po doon sa Matthew. At chapter 3 po pala yun. Tingnan natin. At chapter 3 po pala. Sabi doon sa chapter 3, look itong message. Doon sa chapter 3, sabi doon, ito sa ano mga kapatid, sa chapter 3 verse 15. Sabi doon, and Jesus answered and said unto him, suffer it to be so now, for thus it becometh us to fulfill all righteousness. Then he suffered him, and Jesus when he was baptized, went up straightway out of the water. Yun, alam mo, umahon siya sa tubig.
O may umahon ba na diniligan o binuhusan? Pag inumahon, nilubog talaga. Yun. And lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I will please. Natutuwa yung Ama. Kanino natutuwa yung Ama? Sa ating Panginoong Jesucristo. At yung Panginoong Jesucristo, nagpabautismo, lubog. Yun. Ano ibig sabihin ng bautismo? The death, the burial, and the resurrection. Kaya pag ikaw ay nagdesisyon magpabautismo, iiwanan mo na talaga yung dati mong buhay. Yung mga worldly, kasi namatay ka na sa dati mong pagkatao, the death. Yun, pag-ahon mo, bagong buhay ka na. Yun. Talagang magsiseryoso ka na sumunod sa Panginoon. Kasi nabautismoan ka na, nilubog ka na eh. Ibig sabihin, ina-accept mo na at gusto mo nang sumunod sa ating Panginoon, kaya ka ikaw nagpabautismo. Hindi ka nagpabautismo dahil libre ang tubig, dahil libre kain. Na hindi ka nagpabautismo dahil masaya. Naku, may sayawan doon. Dito walang sayawan. Dito may pangangaral ng salita ng Diyos para mabusog yung ating kaluluwa. Hindi ka nagpabautismo dahil baka may libreng bigas doon. Baka may libreng ulam. So dito ang libre, pangangaral ng salita ng Diyos. So, yun po yung unang goal, no? Sumunod sa utos ng Diyos, to obey God's command. Tingnan natin mga kapatid, yung verse 20, no? Sabi doon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the ends of the world. Ano ang sabi ng Panginoon? Turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Ibig sabihin, lahat po tayo obligado na sumunod sa utos ng Panginoon Jesucristo. Hindi lang yung pastor, lahat po tayo. Kaya nga, sabi doon, turuan silang sumunod. Ang daming turo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga, di ba, may mga sulat ng mga apostol, dahil sila po yung binigyan ng autoridad ng Panginoon Jesucristo na ituro yung mga dapat ituro na itinuro sa kanila. Kaya kung makita natin, sabi ng ating Panginoon, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Pag ginawa pala natin yung command ng Panginoon, maaasahan natin na palagi natin kasama ang Diyos. Palagi na tayong ginagabayan. Yun. Ang pagtuturo, dalawang klase, no? Direct teaching, saka indirect. Yun, di ba? Mga estudyante yun. Ano ang tinuturo ng teacher sa inyo? Direct teaching talaga. Mga bata, 2 plus 2 equals 5, di ba? Di ba? Ngingiti-ngiti kayo, di ba? Alam nyo mali. Kapag ang teacher ay nagturo ng mali, di ba natatawa kayo? Pero 2 plus 2 equals 10. Mali pa rin. Pero pag ang teacher talaga, bago magturo yan, pinapag-aralan kayo, may lesson plan yan eh. Di ba? Nung kami nag-aaral ng Bible College, tinuruan kami maggawa ng lesson plan. Doon. Bago ituro, 1 week talaga yan. Papag-aralan mo. Ina-anticipate na namin yun. Kasi si Vincent nagtuturo sa mga bata yan eh. Ako naman sa young people. So, ina-anticipate na namin na pwedeng magtanong yung mga young people. Yun, pwedeng magtanong na gumagawa na kami ng question. Kasama sa lesson plan pala yun. Kaya may outline na 1, 2, 3. Yun. So mahirap ang maging teacher. Yun, parang pastor din yan eh. Kaya kami may mga yan, pag nakita nyo yan sa na yun. Yan ang premises. Naka-outline na po yan eh. Bisa nga, gumagawa ko ng maraming outline. Bisa pag yung needs ng mga kapatiran, hindi ko na ituturo eh. Kung ano talaga yung kailangan ng kapatiran, yung talaga yung na-preference ko eh. Kaya minsan na, tapos na yung topic, minsan, hindi yun ang needs ng kapatiran eh. Parang, hindi dapat yun na ma-preference eh. Nagsuswitch ako sa iba eh. So, kailangan marami kang prepare na lesson. So, sabi doon, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinabuutos. Kaya unang utos, bautismuhan. Nung binautismuhan, ano ang kasunod? Yon, lahat ng mga dapat gawin na isang Kristiyano ay tinuturo natin mula sa pananamit. Yon. Kaya wala ditong
wala dapat dito nag-spaghetti. Yun, alam mo, member ka ng church, pero ang suot mo, spaghetti. Ano yung spaghetti? Yung tali ba, pagka ubad ng tali, wala ka ng damit. Mayroong mga ganong damit eh. Pagka, ano ba yung damit na pagka alis ng tali, wala ka ng damit, bro. So pananamit, yan. Tayo ka nga, Lili, harap ka sa kanila. Good example, si Lili. Kamay yan. Kita mo, si Lili ko. Kulang na lang por bata. Yung mga maliit pa lang, food di ba? Oh. Si, ano mas, si DJ, dito ba? Yan, ito, may kurbata na ito. Yan. May Amerikana, talo pa ang pastor, ha? Dito ka, kasi tinakita. Yan, good model, mas mataas ka sa pastor. Okay na yan. Huwag nang lalaki ang ulo, ha? So, yun. Sa pananamit, yan. Good example yan. Yan. Sa buhok naman, baka bumagsak tayo sa buhok. O, tinan yung buhok nyo, baka maganda ng damit, pero yung buhok nyo, buhok babae na yan. So, lahat tinuturuan tayo. Yun. Sunod, lahat ng mga lalaki, magkurbata kayo, magandang tingnan. Sa Amerika, kahit bata, nagkukurbata eh. Kahit mga batang babae, ang suot nila, mahaba, talagang sinasanay na po. Yun. Hindi sinasanay na magsuot ng spaghetti. Isinusuot talaga nila pag nagsa-charge. Talagang yung disente. Eh bakit sa opisina, nire-report kang disente, di ba? Eh bakit pag sa church, okay lang naman sa church kasi pastor lang naman po na church. Dalawang sinasamba natin, yung makapangyarihan sa lahat, yung may-ari ng langit at lupa, tapos pupunta ka sa church kung ano-ano lang sinusuot mo, ibigay mo yung the best sa Panginoon. Di ba? Bakit pag, nung kami JS na, sinong nakaranas mag-JS, mga kapatid? Yung JS, yung fourth year, third year, yun ang partner. Fourth year ako, ang partner ko, third year na babae. So, ganun yan parang ganun ang partner So, naghahanap pa kami ng the best na isusuot namin, siyempre Pero dapat, pag Kristiyano ka, ang dapat ibigay mo sa the best sa Panginoon, hindi sa secular. Minsan, nagre-read pa nga tayo ng mga damit, no? Naku, may kami, anong tawag doon? May pupuntahan kaming special event. Magre-read ako ng 30,000 na damit. Gano'n mo, nag-read ka pa, 30,000? Inupirin mo na lang sana sa church. Pero pag sa church, okay na ito. O kayo okay, tig 5 piso. So, tuturuan tayo ng church. At ang mga turong yan, matatagpuan natin sa utos ng Diyos, mga kapatid. Kung paano tayo maging marapat. Halimbawa, sa mga babae, ano ang utos ng mga babae sa buhok? Magpahaba ng buhok. Yon. Tingnan natin yung buhok ng mga babae. Yon. Huwag lang gupit lalaki. Yon. Ang lalaki naman, huwag gupit babae. Baka naman, ako, pastor, okay na ba ito, pastor? Gano'n, lalaki ka? Bumigay ka na. Dapat ang lalaki nagpapakalalaki. Yon. Sige nga, mga lalaki, ako'y lalaki! Sige nga, magkahalataan na. Ako'y lalaki! Parang wala. Parang mahalata. Dapat lalaki talaga. Yon. Kasi bawal sa Bible, ang lalaki ay alanganin. Yon. Kasi, di ba, yung Sodoma at Gomorrah, kaya sinunog yun. Kasi yung mga lalaki doon, ayaw hindi na ginugusto ang babae. Ang gusto na ay sino? Kapwa, lalaki. Naku, guwapo. Naku, bumigay na. Yung babae naman, ayaw ding gustuhin yung lalaki. Anong gusto ng babae? Babae. No, baliktad. Kaya baka mayroon dito ililihanas ko, palalayasin ko masamang espiritu. Masamang espiritu kasi yan So, yan ay mga turo ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Panginoon, turuan silang sumunod sa lahat ng aking ipinag-uutos. Di ba mahirap sa babae magpahaba ng buhok, lalo na pagpainit? Bakit sa Middle East, mga kapatid, nasusunod nila? Mga babae nga ito, nakabalot ang ulo, di ba? Ang init-init, tapos ang haba ng damit. Bakit yun ang talagang nararapat Kung nararapat, kahit mahirap, gawin mo. Kasi yun ang nakakatuwa sa Diyos. Di ba nahirapan ka basta matuwa ang Diyos? Kaysa naman hindi ka mahirapan, nagagalit naman ang Diyos sa'yo. So minsan ganun ang tao Okay lang yan, maunawa. Ang Diyos naman ay mapagmahal. Ang Diyos naman ay maibigin.
Hindi, maunawaan ako ng Diyos. Wala nga sa Bible na maunawaan ka. Basta inutos ng Diyos yan, kailangan mong sundin. Pag hindi mo sinunod yan, may consequence yan. Yun, so, sunod po, anong sabi dito mga kapatid? Tingnan natin, sunod, Acts chapter 5, verse 29. Sabi doon, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Magandang prinsipyo. Kaya sabi ng Apostol Pedro, dapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Yun ba yung katuwiran natin mga kapatid? Na sumunod muna sa Diyos kaysa katuwiran ng tao? Kasi ang katuwiran natin palihis sa Diyos eh. Pero pag katuwiran ng Diyos, katuwiran talaga yan, hindi na magbabago yan. Ang kailangan mo lang, sumunod sa katuwiran ng Diyos, hindi sa katuwiran mo. Ang katuwiran natin, hindi ako magbabasa. Katuwiran mo yun. Pero ang katuwiran ng Diyos, huwag mong kakaligtaang basahin ang aklat na ito. Yun. Sino mga may Bible sa inyo, kapatid? Taas ang kamay. Yun. Yung walang Bible, taas ang kamay. Yun. Puro wala kayong Bible na. Dahil puro technology. Yun. Ay tanong, may Bible kayo, binabasa ba nyo araw at gabi? Kasi ang utos, basahin ang aklat na yaon araw at gabi. Kailan ka babasahin? Araw at gabi. Kailan kayo nagbabasa? Hapon lang! Alam mo yan, no? Utos, katuwiran ng Diyos, basahin ang Biblia araw at gabi. Ikaw naman, okay lang gabi. Okay lang umaga. Okay lang kung kailan ko gusto. Katuwiran mo yon. Ay sabi doon ni Apostol Pedro, dapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol at nangagsabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Bayaan mo yung katuwiran mo talaga yan. Lahat ng tao may katuwiran eh. Ang gusto na Diyos, yung katuwiran muna niya ang gawin natin. Huwag yung katuwiran mo kasi mapapahaba ka dyan sa katuwiran mo. Kasi lahat ng mga hindi sumunod sa Bible, di ba? Una, si Adan, yon, si Eva, si Cain, sino pa? Si Solomon, si David. Napahamak po sila dahil hindi nila sumunod sa katuwiran ng Diyos. Ang sinunod nila, katuwiran ng katuwiran nila. Kaya makita natin mga kapatid, na sabi doon, magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. So ang daming mga sinasabi ng mga tao, di ba? Mga pamahiin, katulad nung ipinangaral natin na Sunday. Ano ba yung preaching natin kung natandaan nyo? Ano yung preaching nung Sunday? Wala nang nakaalala. Ano ba yung mga kapatid? May sakit na Alzheimer? Alzheimer disease. Ano yung topic natin nung last Sunday? Separation. Yon, paghihiwalay. Kailangan maghiwalay tayo sa sistemang ito, sa doktrina, sa mga unbeliever. Marami nating dapat paghiwalayan. Panoorin na lang nyo yung preaching ko nung Sunday, nasa YouTube channel yon. Baka pang magbigay ako ng accent, parang walang nagbigay ako ng exam. Ano ang pamagat ng aking preaching nung last Sunday? Ano ngayon? The power of three. So, dapat isa puso, dapat isa isip kayong lang ating narinig. Kaya dapat mayroon kayong notebook. Yun. Tagal ko nang sinasabing may notebook, may ballpen. Nakatingin lang kayo sa akin. Kaya pag tinanong, bakit sa school kumpleto? Diba? Bakit pag sa school binibigyan nyo ng pansin lahat? Ang ganda pa ng notebook nyo, katlilya. Yun, pagdating dito, yung basura na lang eh. Parang, tapos sasabihin natin, seek you first the kingdom of God and His righteousness. Parang unfair. Parang hindi tama. Pagdating sa ministry ng Panginoon, parang okay lang. Yung dapat sa sunod mga kapatid, may notebook kayo, may ballpen. Lahat ang sinasabi ko, anong pamagat ng pinangaral ko? Yon, the goal of the church. Yun, ang paksa ni Pastor ngayon ay the goal of the church. Ano ang text? Ephesians chapter 5, verse 1 to 25. Yun, ilalagaw mo yun. Kami, talaga doon, talagang nakaipon po ako, ilang notebook. Lahat ng pangaral ni Pastor Ronald, na i-take note ko po.
at nagagamit ko ngayon sa pag-preach. Parang gumawa na ako ng brad eh. Hindi na ako minsan binabalikan ko lang yung preaching ni pastor eh. Nandun na lahat eh. Magpapakapagod ka pa eh. May tapos na. Kumbaga sa pagkain, wala ka naman pangluto. Luto na, ba't magpapakaksaya ka pang magluto, may luto na nga. So, minsan tayo po ay kailangang mag-exert ng effort mga kapatid para sa kalaguang espiritual. Yan, pwede ba mga kapatid? Sa Sunday, makita ko na may notebook kayo at ballpen. Yun. Yun. Ang dami ng upo, hanggang ngayon wala pa. Yung notebook lang. Yun, simple. Para pag na tumanong, alam ko agad kasi nare-review mo na agad eh. Sa school nga, nire-require talaga mag-notes, no? Kami nga talagang walang teacher kami, sabi ng teacher, pero kami taga-sulat sa blackboard. Yung teacher wala doon, puro sulat eh. Darating ang next bukas, exam na agad, sinasulat, exam. Ganun mo sa school, di ba? Opo. Bakit dito mga kapatid? Parang lang tayo Huwag ba laro-laro lang. Maging seryoso tayo bilang tayo Kristiyano. So, pangalawa, ano yung pangalawa? Na goal ng iglesia to maintain a good testimony before the community of believers and unbelievers. So, sa lahat ng tao, dapat maging magandang patuto tayo. Tayong tinawag ng Diyos para magliwanag sa lahat ng tao. Pag sinabi magliwanag, nakikita talaga yung pagiging mananampalataya mo. Nakikita na ikaw ay anak ng Diyos. Gano'n mo, nakikita ka, anak ka ng Diablo. Bakit sabi mo anak ka ng Diyos? Parang hindi naman. Parang anak ka ng Satanas eh. Bakit? Ano ba yung anak ng Diablo? Tingnan natin mga kapatid, John 8:44. John chapter 8 verse 44. Tapos aangkinin mo, anak ka ng Diyos. O, tingnan natin kung totoo, na anak ka ng Diyos. John 8:44. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, sabi doon, you are of your fathers the devil, and the lust of your fathers you will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth. Yun, number 1, hindi nananatili sa katotohanan. Because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For who is a liar? Sino yung liar daw? Si Satanas. And he the father of it. Sino daw yung tatay ng mga sinungaling? Si Satanas. Tanungin mo yung katabi mo. Ikaw ba'y nagsisinungaling? Sino ang tatay ng mga sinungaling? Si Satanas. Mga anak, tawa ng tawa kayo ha. So, dapat ang anak ng Diyos hindi nagsisinungaling. Pag tinanong ng tatay, anak, nag-aral ka na ba? Opo. Pero alam mo, nahalata ng tatay, di ka nag-aaral eh. Yun. Anak, naghugas ka na ba ng pinggan? Opo. Anak, naglinis ka na ba? Opo. Puro ka opo. Pero hindi ka naman naghugas. Anak, nawala yung pera ko sa pitakan. Hindi po, pero kinuha mo talaga. Yun. Pag ano yung totoo, sasabihin mo. Upo pa kasi unang po yung baon ko po eh. Sorry po pa ha. Yun, magsusuri ka. Aminin mo na talaga kasi magsisinungaling ka, bawal sa Bible, sabi ng Biblia, huwag kang magsisinungaling. Yun. Mga anak, tingin dito at titignan ko kung sino mga nagsisinungaling. Oops, okay. Nakakunot ang loob, yun na yun. Nagpapogi. Yun, huwag kayong magsisinungaling. Sapagkat ang nagsisinungaling sa magulang, sa kapwa-tao, sa Diyos nagsisinungaling. Yun. Dapat ay kung ano lang ang totoo. Huwag kayong matakot na sabihin ang totoo. Kaya lang naman nagsisinungaling, bakit? Natatakot. Pero nakakatakot to. Diba, halimbawa, yung mag-asawa, karaniwan yan eh. Sweetheart, saan ka galing? Diyan lang. Ano pakialam mo? Yun. Sabihin mo totoo, saan ka ba talaga galing? Diyan lang, kung pare. Yun, kay brother, kay sister, kay pastor. Ganun sa babae. Kapag naglilihim, pag natuklasan yan, lalong dubling galit ang mararamdaman. Yung sabihin mo yung totoo, magagalit talaga yan.
Pero hindi ganon katindi ang galit. Kaysa naman, nagsinungaling ka, malaman ng taong yun na nagsinungaling ka, mas doble, hindi, minsan, triple nga ang nararamdaman, di ba? Sabi nga, ang pagsasabi ng totoo ay pagsasama ng, Pagsasabi ng tapat. ayun, pagsasabi ng tapat, parehas din yun, totoo. Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Yun. Di ba alin masaktan? Yun. Halimbawa, yung, sa karamihan mo sa mga asawa, maganda yung sa mga asawa, nagtatapatan eh. O sweetheart, ito yung witness mo eh. Yun. Eh, biblical naman tayo, kaya mo bang baguhin ito? Sabi ng Bible. Yun. Wag naman parang inaano mo yung tao, dinadown. Kundi talagang pangaralan. O anak, ganito anak ha. Dahil ikaw ay nag-aaral pa, huwag ka munang mag-boyfriend. Yun. Ano lang muna, crush-crush lang muna. Huwag mo munang sagutin, huwag mo munang ligawan. Yun. Kung lalaki ka at nag-aaral ka pa, huwag mo nang manligaw. Yun. Pag babae ka naman at niligawan, huwag agad ibibigay yung matamis na oo. Yun. Anong sasabihin sa'yo? Mag-aral muna tayo, magtapos muna, kung talagang tayo talaga. Kahit tayo ay paghiwalayin ng kapalaran, pag tayo talaga, ay tayo talaga. Di ba? May kasabihan na tayo eh. May kasabihan ako nun eh. Nakalimutan ko yung sabihan na yun. Kapalaran ko'y di hahanapin. Yun. Talaga yung, ako na eh. Kapalaran ko'y di hahanapin. Dudulog lalapit kung talagang sa akin. Ganda bang parang kasabihan, ano? Hindi mo hahanapin. Dudulog at lalapit talaga kung para sa iyo yan. Kung nakatagda talaga ng Panginoon sa iyo yan, hindi ka maghahanap. Yun. Ganun, batang-bata pa kayo, naghahanap na kayo, sino kaya ang manigawan ko sa classmate ko? Yun! Ganda, puti! Koreana! Yun, Koreana! Yun. Bata pa, wala ka pang pambili ng plato, wala ka pang kutsara, magliligaw ka pa. Paano kung dumating ang panahon na nagkasala kayo? O ipinakasal kayo, o nagsama kayo sa bahay? O sino magpapakain sa inyong dalawa? Wala ka pang hanap buhay. Nandiyan naman si Papa. Ang laki kaya ng sahod ni Papa, 150,000 naman. Kamu yan, no? Aasa ka sa magulang, ano ang turo sa Bible, pag nag-asawa? Sabi sa Genesis, maghihiwalay sa magulang. Oh, lahat ng mga gusto mag-asawa, maghihiwalay saan? Sa magulang. Hindi yung ikinasal ka pa, nasa magulang ka pa, nagkaapo ka na, sa magulang ka pa, nagkaapo sa tuhod, walang kapahingahan yung magulang eh. Dapat ang magulang, kapag tapos na ang mga anak, nagpapahinga na ang magulang. Dapat na ang mga magulang nagbabakasyon na. O, ha? Sahod ko ngayon, magbakasyon ka sa Hong Kong. Wow. Yun. Magbakasyon ka sa... Saan nyo gustong magbakasyon, mama at papa? At sagot ko, ang plane ticket, ang pocket money, at ang pag nandun kayo sa abroad, pang shopping. Sarap, pagkanta ng eh. Hindi nung matanda na yung magulang nyo, ginawa nyo tagapag-alaga ng anak nyo, ng apo sa tuhod. Kaya yung mga magulang ngayon, talagang ang hirap ng buhay. Kaya nawa kayong mga kabataan, huwag nyo gagawin sa magulang nyo. Pag kayo ay nagkatrabaho, unang sweldo! Sabi bibigay, girlfriend o boyfriend? Saan? Sa magulang. Huwag kayo sa boyfriend, girlfriend agad. So, ano sabi doon sa Matthew chapter 5 verse 16? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yon, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Pag nakita ng tao, itong tao ito, itong classmate kong ito, no? Itong classmate kong ito, napakabait. Kahit binabatukan ko, okay lang eh. Yun. Kasi naman Kristiyano ka, binatukan ka, sinuntok mo rin. Tapos pinatawag sila, patawag ko yung tatay mo, papuntahin mo bukas ha. Kasi nagsuntukan kayong dalawa eh. So ano mangyayari? Nawala na yung magandang patutuo mo.
At nung nandun yung tatay mo at tatay nung sinuntok mo, nagsuntukan din. No? Ilan na yung suntukan, kayong dalawang classmate, pati yung magulang yun, suntukan. So, wala na yung patotoo. So, sabi nga, pag inaway ka, anong gagawin mo? Sabi ng Bible, ipasa Diyos mo na yan. Sapagat sinabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa iyo. Nung sinabihan ka, pangit ka! Anong karaniwan pag sinabihan pag pangit ka? Ano ang karaniwang sagot? Mas pangit ka! Kamukha ka! Dami na yung sasagot nun. Kamukha ka ni Satanas! Di mo niya! Ganun. Ang dami ng sagot nun. Yun. Mas matindi yung balik. No? Tayo, kapag sinabihan ng ganon, ano ang sabi ng Panginoon? Ipanalangin mo sila. Yun. Di ba ang Panginoon, ang daming salitang naranasan sa mga nakaharap niya. Ano ang panalangin ng ating Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun, ipapanalangin mo. Huwag mo naman ipanalangin, Lord. Ipinapanalangin ko, mamatay sana, madapa sana, maghirap na buhay niya. Ganun minsan ang tao eh. Di ba? Yun ang karaniwang prayer ng mga naaapi. Kita mo, pag nanood kayo mga drama sa television, puro paghihiganti. Di ba? Puro paghihiganti. Naagaw yung asawa. Paghihiganti ako! Mag-aaral ko mabuti pag nagkita kami. Ipapakita ko sa kanya na ako ito na. Yun, paghihiganti. So, bawal mong maghiganti. Dapat ipagpipray natin yung mga tao ng api sa atin. Yun, ano nga ipagpipray natin? Nawa ikahabagan sila ng Diyos. Ganon katindi yung itinuturo ng Bible sa atin. Ano pa? 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 5. Yun. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Verse 2, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Yun, ito magandang model talaga ito. For to their power I bear record and beyond their power they were willing of themselves. Ito yung mga halaga mga kapatid, willing. Hindi napipilitan, hindi lang na puwersa, kundi willing talaga. Ano, verse 4, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. Na, verse 5, ito, and this they did not as we hope, but first gave their own self to the Lord and unto us by the will of God. Yun, good model talaga itong Macedonian Church, mga kapatid. Bakit to? Nasa great trial sila, napakatindi yung trial nila. Tapos napakatindi pa yung hirap buhay nila. Pero sila yung nangunguna. Saan sila nangunguna? Sa pagbibigay, sa pagtulong. Mayroon bang kagaya dito ng Macedonia Church, mga kapatid? Na kahit ang hirap, nasa great trial, matindi yung pagsubok, pero sila yung nangunguna sa pagtulong. Good model talaga ito, mga kapatid. Ito palagi na naririnig natin sa preaching. Kahit saan nga mga denomination, ito yung minumodel, at talaga good model talaga sila. Bakit to? Great trial. Hindi lang trial. Great trial ang dumating sa iglesia nito. At nandun sila sa kalagayang deep poverty. Pag inugat natin yung deep poverty, nasa matinding kahirapan. Halos wala nang makain. Kayo ba nasa matinding kahirapan, mga kapatid? Yung wala nang makain? Wala pa naman, di ba? Nakakain pa kayo 3 times a day, umaga, tanghali, hapon. May merienda pa ba? O, hindi pa kayo, wala pang kahirapan doon. Yun. At nakakapag-aral pa kayo. Yun. Yung iba, magka-college na. Pero itong mga kapatid, sa matinding kahirapan sila. Pero nakita natin yung commitment sa paglilingkod sa Diyos. Bakit nagawa nila yon? Nandun ang sagot sa verse 5. Ano yung verse 5? Sabi ni Apostol Pablo sa Tagalog, at ito ay hindi ayon sa aming inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Kumbaga hindi inaasahan ni Apostol Pablo na ganito pala yung gagawin ng Macedonian Church.
Ang inaasahan nila, ang gagawa nito, yung Corinthian church na masagana, pero baliktad, di ba? Ang Corinthian church masagana, pero sila po yung napakakuripot. Itong Macedonian church, ito yung napakahirap ang buhay, pero ito yung napaka-generous. Ito yung pag nagbigay, talagang halos wala nang matira sa kanila. Ay wala naman talagang matitira. Bakit? Dalawang, ang di poverty, ang hirap, pero nakapagpadala ng tulong sa Jerusalem. Bakit to? Hindi mahirap magbigay kapag ikaw muna ibinigay mo ang sarili mo sa Diyos. Hindi na mahirap magbigay, hindi mahirap magbasa, manalangin, kasi nagawa mo na yung pinakamahirap gawin. Ayun, yung ibigay yung sarili sa Diyos. Ito na mahirap talaga itong gawin eh. Okay, pangatlo, to protect the church from sin and false doctrine. Yun, kaya nga may church para maprotektahan ang iglesia sa maling doktrina, sa maling aral. Halimbawa, may dumating sa inyo, o AJ, ang Diyos natin ay isa lang, ang Ama. Tama? Mali? Mali. Mali. Yun. Naniniwala tayo na ang Ama ay Diyos. Pero, hindi lang yun siya ang Diyos. Kasi sa Biblia, 1 John 5:7, there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yun. Kung papatunayan natin na si Kristo ay Diyos, saan natin mababasa? John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yun. Yan ang mga patunay. Saan pa? 1 John 5:20. Yung totoong Diyos, true God, ang Panginoong Kristo. Mismo yung Ama ang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Tingnan mo natin. Ama na mismo ang nagsabi na yung anak niya ay Diyos. Siyempre, mga pag-iba ang mga reliyon, babalik ta rin ito. Pero pag inugat natin sa Greek ito, realidad ho talaga. Alam ko yung mga counter ng mga kulto, yung mga tulad ng Iglesia, ng mga Jehovah, pagkakampi yung dalawang yan pagdating sa Diyos eh. Pero tingnan natin sa Hebrew 1:8, ano ang sabi doon simula natin sa verse 6. Sabi doon, and again, when he bring it in the first begotten unto the world, he say it, and let all the angels of God worship Him. Lahat ng anghel ng Diyos ay sambahin siya. Ay pag sinabing sambahin siya, sino lang ang dapat sambahin? Di ba ang Diyos? Ay kalawa inuutos ng Ama na lahat ng anghel ay sambahin si Kristo. O ay di, ang mangyayari nun, bakit inuutos ng Ama na sambahin si Kristo? Ano ba siya? O ay di siya mismo ang sasagot. Tingnan natin verse 7 muna. And of the angels saith, who maketh his angels spirit, and his ministers of flame of fire. Verse 8, ito pinakamatindi. But unto the Son, at tungkol sa anak, he saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom. Ama na mismo ang nag-declare na yung anak niya ay Diyos. Ngayon, pagdating sa natawag na Diyos, ano ba si Kristo? Diyos-Diyosan ba? Maliit na Diyos o malaking Diyos? Tingnan natin, Revelation 1:8. Kasi dito po talaga nagkaka-problema eh, kay Kristo. Wala nang usapin kay sa Ama. Ang usapin na kay Kristo na. Tingnan natin Revelation 1:8. Ano yung sabi doon sa Revelation 1:8, mga kapatid? Verse 8. Sabi doon, I am Alpha and the Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which was to come, the Almighty. Kaya ang tanong, sinong darating? Yung Ama, yung anak? Ang anak, ang tinawag sa kanya, the Almighty, the first and the last, the Alpha and the Omega. Hindi naman darating yung Ama, ang darating si Kristo. At tinawag siya na Almighty. Ang pag sinang Almighty, makapangyarihan sa lahat. Yun, kaya mahabang usapin yan at tututukan natin yung deity of Christ sa sunod. So, ano po, mga kapatid? Sabi doon sa 1 John, tingnan natin sa 2 John pala, 2 John chapter 1 verse 9 to 10. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he that both the Father and the Son. Verse 10.
If there come unto you, yon, kung may pupunta daw sa inyo, yon, dito lang ang focus. And bring not the doctrine, receive him not unto your house, neither bid him Godspeed. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Ganda mo yan, no? Pagpalagi kayo, hello, ma'am. Di ba? Ma'am siya eh. Tuloy ka muna, ma'am. Magmerienda ka muna, ma'am. Patay tayo doon. Pag nandun na sa loob yan, dudoktrinahan ka nun. Yun. Ang Jehovah, hindi ho naniniwala na may impyerno. Yun, hindi rin naniniwala na may langit. Dito ang paraiso sa lupa. Hindi rin naniniwala na ang tao ay may kaluluwa. Alam mo yan, dahil ang daming kontra. Samantalang sa Bible, sinasabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa nakakapatay ng katawan, na hindi naman nakakapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. O gano'n, may impyerno, may kaluluwa, sino man sabi, ang Panginoon Kristo. Kaya maraming doktrina, kaya nga may iglesia para maprotektahan tayo sa tinatawag na false doctrine. So, to protect the church from sin and false doctrine. Number 4, to keep the church ready to Jesus' return. Yon, ready na ba kayo pagdating ng Panginoon, mga kapatid? Pag ngayon dumating ang Panginoon, ready na ba kayo? Gaano ka ready? Hindi naman natin sinasabing eternally hindi tayo secure. Pero yung pagiging ready, halimbawa, alam nyo na may darating na bisita, anong ginagawa nyo? Ay darating si pastor sa, halimbawa, nandun ako sa Bicol, halimbawa lang, 10 taon akong hindi pumunta dito. At pang 10 taon darating ako. Ano ang gagawin nyo? Naku, huwag nang bayaan mo sana. Kasi pinabayaan na tayo ni pastor eh. Di ba karaniwan, pag may bisita tayo, ano ang ginagawa mo pag alam natin may bisita at may date na? Prepare. Kung kailangan ng pintura, kung may pintura, minsan lang naman dumating yun eh. Yun. Kaya nung dumating sila brother Matt dito, di ba? Talagang prepare, spray na, baka magapangan ng ahas, bro. Di ba? Magapangan ng mga ipis. Bago dumating yun, nagpa-pride pa lang sila doon. Ilang gabi pala, nag-spray kami dito nung pamatay mga ipis eh, insekto. Kasi alam mo may bisita ka, nag-prepare ka. Yun. Hindi para ano doon sa bisita mo, kundi yun ay pagiging prepare mo. Lalo na sa ating bilang Kristiyano. Ang pagdating ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin alam. Tingnan nga natin, mga kapatid. Basahin lang muna natin ito. 1 John chapter 2, verse 27 to 28. But the anointing which you have received of Him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth and is no lie, and even as it had taught you, you shall abide in Him. So, tingnan natin din yung 1 Thessalonians 4:16 to 17. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of that angel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Yun. Tapos 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them, and the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever with the Lord. Tapos sabi Tagalog, kung magkagayon kayong nangabubuhay, na nangatitira, ay agawin kasama nila sa mga alapa upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Yun ang pinasasabikan natin. Yung pagbabalik ng Panginoon, yung tinatawag na final phase of salvation. Kaya nga, di ba, alam niyo yung 5 phases of salvation? Sino nakakaalam? Tayo nga? Yung mga bata. 5 phases of salvation. Number 1, eternal phase. Yung tatandaan nyo, kaya nga maganda, may bullpen eh. O kita mo, paano mo matatandaan sa sunod yan? Bubuti kung computer ka. O, number 1, eternal phase. Pangalawa, no? The legal phase. Pangatlo, vital phase. Pangapat, practical phase. Panghuli, final phase o glorification phase. O, kita mo? Hindi ko naman sinaulo yun, kaya palagi ko naririnig. Nasa saulo na. Eh, mas importante pag na-record, di ba? Pag nasa ulo natin yan, yung pinakapundasyon ng ating aral. Number 5. Ito na po, yung panghuli. Ito na yung pinaka-final points natin.
Bakit tayo ay number 5 na goal ng church to praise and glorify the Lord. Yun. Para purihin at mabigyan ng kaluwalhatian ang ating Diyos. Di ba? Mayroon akong teaching, balikan din nyo sa YouTube. What is the purpose of life? Yun. Number 1, yung tinatawag na to glorify Him. So, Psalms 86 verse 12, sabi doon, I will praise Thee, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify Thy name forevermore. No? Dito pa lang sa lupa, practicein na natin. Dahil pagdating natin sa langit, no choice naman talaga tayo, magpupuruin na tayo sa Diyos eh. Puro awit na lang gagawin natin doon. Wala, di ka na mag-aaral, di ka na magtatrabaho, di ka na kakain, di ka na iinom, wala ka nang gagawin talaga doon, magpuri sa Panginoon. Kaya nga pinapractice na natin dito mga kapatid. Kasi yun din naman ang gagawin natin doon eh. Eh parang ayaw mo mag-practice, di ba? Pag gusto mong maging dalubhasa sa basketball, anong gagawin mo? EJ? Practice! Yun, pag gusto mong maging dalubhasa sa math, anong gagawin mo? Practice! Yun, square root of 10. Square root of 9. Oh, yun, ganun po yun, oh. Eh, pag hindi mo alam, hindi ka nagpa-practice, di ba? Square root of 10,000. O, alam mo yun, oh. O, 10,000 na pag magaling ka sa math, ang bilis eh. Pero may mga sinubukan, Malaysian, Chinese, saka Indian. Kung sino magaling sa math. Sa palagay nyo, sino magaling doon sa tatlo? Indian, Malaysian, saka Chinese. Yung tatlo, ha? Pilipino, magaling kasi wala doon. So, sino yung Malaysian, magaling eh. May shortcut silang ginagawa. Yung Chinese, mayroong nakakabang computation. Yung Malaysian, mayroong shortcut eh. Ang bilis mag-compute eh. So, conclusion, mga kapatid, Philippians chapter 4, verse 13. Yan, dito tayo magtatapos. Conclusion na po tayo. Philippians chapter 4, verse 13, ano yung sabi doon? I can do all things through Christ which strengthens me. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Yun. Wala naman talaga tayong magagawa pag wala tayo sa Panginoon. Pag hiwalay tayo sa Kanya, pag hiwalay tayo sa Panginoon Jesucristo, wala tayong magagawa. Yun. Kaya wag nating angkinin yung nagagawa natin kakayanan natin. Kaya natin nagagawa yan dahil sa Panginoon. Yung lakas mo, sinong nagbigay ng lakas mo? Pwede namang alisin ng Diyos yung lakas mo eh. Alam mo, marusog ka pero wala kang lakas, di ka makapaglakad. Wala kang lakas, pastor eh. Naranasan ba niyo mga kapatid na naglalakad kayo pero parang hindi nyo kayo maglakad? Opo. Makakain kayo pero hindi kayo makakain. Titingin kayo pero wala kayong nakikita. Ang nakikita nyo ay girlfriend nyo, boyfriend lang yun. Wala akong pakialam! Di ba, may mga babae at lalaki ganun. Wala akong pakialam, basta masunod ko ang lalaman ng puso ko. Pag tumibok ang puso, anong sabi doon? Kapag ang, tawag doon, yung hamakin lahat, yung kasabihan na hamakin lahat, masunod ka lamang. Wow. Ganun mo yun, hamakin lahat, masunod ka lamang. Ano yun, Sister Dayan? Hindi mo alam yung kasabihan. Pag tumibok daw ang puso, ay hamakin lahat, masunod ka lamang. Realidad minsan yan mga kapatid. Yun. Pag tumibok ang puso, yun. Kahit bata pa minsan. Di ba, grade 6 pa lang, ang dami nang nagkakaibigan eh. Yun, sino mga elementary pa dito, taas ang kamay? Elementary. Yun. May crush ka na? O galaw, may crush na. May nanliligaw na. O galaw, mayroon na. Okay. Hindi, natin papigilan. O ikaw, EJ, may crush ka na? May crush, di ba? May nanliligawan na. Break up na. Nagkakabukuhan to yan. O saka na natin pag-usapan yan. Ha? So, hindi masamang magka-crush. Yun. Pero yung mag-interest sa relationship, bata pa. Yun, mag-aral muna, magtapos, para hindi mapahamak.
Para pag nakatapos, pag ang babae nakatapos, pag-aagawan kayo ng binata. Yun, di ba? Siguro, subukan mo, dalaga, nagtapos. Abay, iba-ibang lahi ang magkakagusto sa'yo. Amerikano, Negro, white, black. Ano gusto nyo manliligaw? Black and white. So yun lang po mga kapatid sa umagang ito at challenge lang po sa atin na tayo po ay magpatuloy na maglingkod sa Panginoon kahit marami mga struggle, kahit marami mga pagsubpan. So tayo tumayo at tayo po'y manalangin. Salamat sa Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat sa Diyos sa mga aral na aming dito sa umaga. Nawa po ito ay tumimo sa aming mga puso, sa aming isipan, at nawa mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Ganun po Diyos sa mga struggle ng bawat isa po sa amin, kayo po ang magkatagpo dito. Salamat po sa natitira po namin oras, kayo po ang maunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen. Brother Liam. Give me.